Hello, oh my God, tanghali po mula po dito sa The Hague, Netherlands. Ito po si Sas Orlando Sasot. At aking pong kakapanayamin ngayong araw na ito due to insistent public demand. Charot! Ang Pilipina na nakipagdebate kay Dr. Agnes Calamard. Naalala niyo ba yung nag-viral na video na umaariba na parang, di ba, na umaariba sa Geneva, Switzerland. Si Miss D. Sandali lang ah. Hi, Miss D. Hi, Sas! Mabuhay! Batiin mo naman ang ating mga viewers na nasa motherland at sa ibang dako ng mundo. Mabuhay po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating live video dito sa ating For the Motherland na page at sa napakaganda at napakatalino at ang idol ko si Sas. Ayan, para i-refresh lang po yung memory ninyo, ipi-play ko po yung video na kung saan nyo makikita umaariba ito si Miss D. Dali lang ha, ito, panoorin po muna natin. And if you go to the Philippines, what's happening now in the Philippines is that every family has a drug problem, including my family. If you know why I am here right now, I came from very far. I live in Germany, but I traveled all the way here to voice my words, to voice what is really happening in the Philippines. This is not just a human rights issue. Ms. Calamard is right, this is also a public issue. And now my point is that you need to look at the other side of the story. I appreciate the effort of the journalist. It was well presented. However, the real scenario, mentioning that 7,000 were killed with this drug problem or this war on drugs, it is not. When you check on the details, when you do, I urge all of you to do your research because this 7,000 killings is not just all about drugs. These are all the murders happening since the president came into power. And I tell you, the last administration, this extrajudicial killing has been happening. Yes. And it is not just the time of the president. Yes. The president is so angry about the drug problem because it is so huge and you cannot imagine it. You see the people, the very poor people. I have a friend, 12-year-old. 12-year-old is using drugs. That's how difficult human rights. I urge you, during the term of the president, since he came to power in July, there are 1 minute. There are 1,900,000 drug surgeries. The United Nations, we urge all of you to help us with this problem. You come to us, help us with this health problem. Build rehabilitation centers for these people. You see all those accused of drugs in the prison. It is catastrophic. If you're concerned about people, you go to the Philippines and help us build rehabilitation centers and stop meddling with the political affairs of the Philippines. Because the case is in court and you need to respect the law of the Philippines. Thank you. Thank you, ma'am. Ayun, Miss D. I think, maganda kasing pag-usapan natin kung paano nangyari ito. Pero bago yan sa lahat, gaano ka nakatagal dito sa Europe? Mag-aapat na taon na ako ngayong June. Mag-aapat na I taon. was here 2013. Oo. Magpo 4 years na. Magpo 4 years ka na. So, halos magkasabay lang pala tayo. Diba? Yes. Diba? Kita mo na. Saan ka sa Europe? Saan ka sa Europe, te? Nasa border ako ng Germany at ng Switzerland. German part ng Switzerland. German part ng Para hindi nila tayo mahanap ng Pero, saan ka sa Pilipinas? Pwede ba natin sabihin kung saan ka sa Pilipinas? Taga saan ka sa Of course, atin? I'm a proud Davaoeña. Ayan. Taga Davao ako. Lumaki ako sa Davao. So, lumaki ka sa Davao, nilakihan mo yung pamamahala ni Daddy Dear.
Yes. So, and I used to work sa office ng city mayors for 1 year and a half. Talaga? Kamusta naman yung Yes. yung pamamalakad nila doon um, sa City Well, Hall? our office is under the city, directly under the city mayor's office, no? It's a community relations program team. So, ang aming trabaho, kasama ko yung mga mutya ng Davao, kasi sa Davao, ang mga beauty queens ay nagtatrabaho. They're employed by the city government. Ang mga beauty queens And employed? isa kami sa mga tumatanggap na mga guests. Yes, they are employed. Paid sila ng city government. So when you are mutya ng Davao in the runners-up, yung apat, employed sila ng city government to promote the city. So pag may mga dignitaries, pag may mga official events ang city, tinatawag sila at nandun sila to promote the city. So hindi lang sila beauty, no? May substance din sila. So sa Davao, So yun yung mga... sa Davao, ang mga beauty queen, nagtatrabaho for the city. Yes, oo. So, paid yan sila. Kasama sila sa payroll ng city. At part nga ng na yan is yung that time way back in 2005, kasama ako sa Young Ambassadors ng Davao. Kaya ako napasok sa City Hall ng Davao. Dahil na-award ako as one of the outstanding Young Ambassadors ng Davao City. Oh my God. Yung mga nagsasabi po na walang audio, kasi po, i-on nyo po yung volume ng video. Huwag nyo lang panoorin, i-on nyo po yung video. Anyway po, ganito, sikat na sikat ngayon yung ginawa mo, ma'am. As in, viral na viral, ha? As in, wala pa. Hindi pa niya nadidebate si Daddy D. Parang natakot na si Dr. Agnes Calamo. Pero maganda kasi natin. Ay, ako, kahit naman di siya... Ano yung sabi mo? Go. Diyos ko, ayaw naman kasi talaga niyang pumunta. Sa totoo lang, Diyos ko. Ito pag-usapan natin kasi, syempre, kailangan muna nating malaman kung ano yung malaman ng mga tao. I'm sure gusto nilang malaman kung ano ang story behind nung participation ninyo doon. Tapos kung ano yung mga nangyari pa doon. Kasi hindi naman lahat nakunan ng video, di ba? So, umpisahan muna natin, sis. Oo nga. Umpisahan muna natin, sis, kung paano nyo nalaman na merong event doon at bakit kayo nag-decide na pumunta? Kasi itong DDS Switzerland at Germany ay well coordinated tayo, no. So even nga yung pagdating dati ni Dilima, alam natin yun, no. So itong ating insider na alam parang din si Thinking Pinoy na alam mag-Google, no. Nalaman niya yung event ng International Human Rights Forum at ito ngang i-feature yung featuring AJK, no, via French journalist. So nalaman ito itago na lamang natin sa pangalang Attorney Grace. She's a lawyer. So in-inform niya ang mga DDS natin dito sa Switzerland and Germany. At ito nga na ito dapat natin itong puntahan na event para ma-check natin kung anong pinagagawa nila. I was still in the Philippines that time kasi actually kakabalik ko lang last week. Naglanding ako dito sa Europe ng Wednesday, tapos yung event Saturday, no? So ayun, in-effort nga namin, nagkaisa ang Switzerland at Germany, napuntahan ang event na ito, nag-register kami online, at yun. At nag-usap kami bago pumunta doon kung ano mga possible scenario. So, ang aming pinagplanuhan is merong tao sa loob. At the same time, meron din tayong mga DDS sa labas na magkakampanya din na nandoon at magpapakita din ng support kay President at may info dissemination din doon sa labas. So dalawa ang ginawa nating pagsulong doon sa kanilang LP-initiated na event. So, sa madalit salita, pinagplanuhan nyo talaga yung pagpunta doon sa event? Tama? Yes. Kasi nang makita naming i-feature na naman ang extrajudicial killings, I think ang title ng docu is A License to Kill, no? Yun yung ipapakita nila doon. Tapos nalaman namin, ang original na in-invite is si Dilima. O alam na natin magsaspread na naman siya ng Dilima dyan sa ganyang international forum.
Mag magsispread na naman siya ng kadiliman. Si Diliman magsispread na naman ng kadiliman. Diba? Oo. So, ayun. Ano pala, Oo, Miss diba? D? At ginawa nga niya. Kasi nandun yung representative niya, tama ba? Yung kanyang representative. Ang sabi, chief of staff daw niya yon. Pero hindi ako sure. Hindi ko naman kinuha yung pangalan niya, naiinis ako. Ah, o ganito. So, edi pumunta ka na doon, di ba? Nandun ka na. Ngayon, Kami. kayo, Kami. ilan kayo? Mga ilan kayo nandun? O mga isang dosena. Mga isang dosenang DDS to sa Geneva and Germany. Mula Geneva, Switzerland at Germany, tama ba? Yes, may taga Germany, may taga Zurich, at saka Geneva, ganon. Ah, Malalayo. malalayo talaga kayo, pero pumunta kayo doon para lang pabulaanan at mga ibahagi naman ang ibang kwento at tunay na kalagayan ng bansa. Tama ba? Yes, yun yung aming goal doon na tingnan naman nila yung ibang side kasi nga alam mo ba sa buong 3 oras ng forum, puro antay ito. Lahat talaga para nang ang pangit na ng imahe ng Pilipinas, parang ang gulo-gulo ng Pilipinas. Yung katabi ko sumisigaw ng oh my God, takot na. Meron pa nga akong katabing Korean, no? Pinalabas yung video ni Tatay D. Pinalabas yung video ni Tatay D na until the last pusher and user are out on the street. Ganon. Nag-walk out ang Korean. Oh my God, natakot. Umalis, Nag-walk out. Oo, ganon ka-extreme yung ano. So yung parang kanila- panakot. So parang panakot itong nangyari. Sobra. Though meron doong merong part sa dokyo na okay naman at pinapakita na itong ginagawa ng mga pulis, no? Pero ang ending si Dilima, matapos yung AJK na na film showing ng dokyo, ang video ni Dilima before siya ikulong. Yung parang Calling Duterte, yung press release, yung niya, yung press conference. sa international, yes. Oh Hindi, my- siya lang. Kaya nga Siya lang. meron siyang recorded Yung video. message from the late senator, pinatay ko na si Dilima. from the senator. From the senator, ganun. Hindi kasi merong video na Sabi ko, ni-record hindi to siya. pwede. So, ang parang nangyari nun, para siya naging propaganda ni Dilima. Exactly. Yun nga, kaya yung galit ko sa pagsisimula, actually, hindi nakita sa video, no? Ang first ko na intro is yung against Dilima. Ano sinabi mo? Kasi hindi nakunan sa video yan, sis. Yung first, sabi ko, hindi nakunan sa video, try ko i-repeat, basta something like this. Ladies and gentlemen, first and foremost, the lady senator is not a political prisoner. The senator is, ganun talaga ako, ganun na, oo. She is accused of, ganun na. Ganun, at least galit na galit, no? So, ano talaga ito, sis? Talagang Oh. itinodo mo. Tama. Ano ba? Naririnig mo ba ako? Hello? Sis, naririnig mo ba ako? Nawala ka nung last na tanong mo. Hindi Ang sabi mo, ano ka talaga ganun? Ano yun? nakikinig ka ba sa video? Sa page? Paulit mo yung tanong, nawala yung biglang nawala yung audio. Nawala yung audio. Pero wag kang magtanong wag kang makinig sa page. Makinig ka lang sa akin dito sa FaceTime. Ay, wala eh. Hindi ako nakinig sa page. Dito lang sa FaceTime. Ayan. Dito ako nakinig. Ito na po. So yung una mong sinabi, yung mga nagtatanong po, mataas na po, todo na po yung volume, lakasan nyo na lang po yun sa inyo. Todo na talaga siya. Wala na ito todo. So ayun nga, nag-ano ka te, sinabi mo unang-una na si Dilima ay hindi political prisoner. Tama? Yes. Oo. Tapos kinwento ko nga yung she's accused of, she has involvement with the drug trade, no? The proliferation of drugs in the Philippines. Tapos ayun na nga. Pinalabas ba yung sa video?
Pinalabas ba yun sa ano pala, sa film? Si Dilima? Hindi, pinalabas ba yung involvement niya sa drug trade? Alleged involvement sa drug trade? Wala. Ah, Wala. pinalabas ba yung Walang sinabing, wala kaya, wala. Walang pinalabas ba ganon. yung proliferation ng shabu right from the bilibid? Walang ganon. Pero minention lang na ang Pilipinas, ito yung statistics ng gumagamit ng, pero ang baba ng statistics nila. Ang baba, kulang yun. Kaya nga sabi ko, okay yung presentation, pero talagang tingnan mo yung ibang angle. Parang hindi siya parang hindi siya ganun kalmalaman. Parang Focus lang sila doon sa namamatay. Ganun lang. Yun lang yun. Pero hindi sila focus na yung shabu trade ginagawa sa bilibid noon. Walang mention ng ganon. Ayan. Walang mention ng ganon. Diba? Kasi hindi nila Kaya nga, Mm-mm. kaya nga in-emphasize ko kung gaano ka-extreme yung problem ng drugs sa Pilipinas. Yun. So, di ba nagsasalita ka na, te? Yung pinakita nga nating video, di ba? Na umaariba ka, na ganito ang drug problem, na kahit family mo, merong drug problem, ganyan. Ano yung ginagawa ng mga tao habang nagsasalita ka? Ay, parang may dumaan na anghel. Ang tahimik. Tapos, lahat sila nakatingin sa akin. Kaya nga ako natitense. Kasi nga, nakatingin talaga ganun sa akin. Tapos parang, ay my God, parang, ako, kailangan ko itong galingan. Kailangan talaga, Intense ginalingan mo ako. naman. Ginalingan mo naman Oo. talaga. Plus, ininterrupt pa ako ng punyetang ng moderator. Talaga, ininterrupt ka. Anong sabi sa'yo ng moderator? Sabi niya, parang gusto, hindi ko na, basta gusto niya ako interrupt. Sabi ko, hindi pwede. 1 minute. Sabi ko, 1 minute. 1 moment. 1 minute. Patapusin mo ako. Nag-make-up ako, huwag mo akong inaano. Ganito, di ba, nagsalita ka na. Tapos meron din dong German na nagsalita. Oo, yun na yun. Sinagot pa nila ako Sinagot pa nila ako ng mga pahapyaw nilang mga chika. Tapos sumagot ulit ako ng slide. Tapos after ko ng pagsagot ko, yun na, na si Mr. German. Si Mr. Olf yung pangalan niya, na German, but nakatira sa Luzern, Switzerland, no? Na taga Switzerland din, pero German siya. German. Oo. Tapos, Oo, at saka nakailang beses na yung pumunta sa Pilipinas. Yun nga ang sinabi niya. Yun nga, nagsalita siya against. Parang napaka-focus nyo naman sa parang hindi naman ito ata na human rights humans. Parang anti-Duterte na naman itong pinagsasabi ninyo. yun yung sabi ng ganun talaga German. ang point. Kasi may mga questions na lumalabas na, who can stop him? May mga ganong question. May ganon. So parang kinukondisyon nila, Parang, who can stop him? kinukondisyon nila yung mga tao na, pigilan natin si Duterte, ganyan. Exactly, ganon. Kaya nga, ang galit namin, yung mga katabi kong ibang DDS, nagmumura na, you're a liar, ganun. Sabi ko, ako din, parang, Diyos ko, ay, naku, nanggagaliiti talaga kami Pero- sa galit. pero doon. syempre- pero sabi ko nga, Pero syempre, hindi lang naman DDS yung nandun. May mga LP rin, di ba? exactly. Anong nandun sila ginagawa sa nila? baba. Anong ginagawa Nandun nila? din yung mga LP. Actually, pinalayas nga kami Ay, pinalahis kayo ng mga LP? Diba? Paano? Huwag ka, ang kakapal ng pagmumukha. Paano? Anong Pag ginawa? may-ari ang Geneva, Anong ginawa nila? Anong sinabi? buti nga lang wala ako kasi nasa loob pa ako. Kinakausap ko pa si Agnes. Ang sinabi ba naman, ganun tao? Sandali lang. Hindi Sandali ka lang, taga te. dito, ha? Sandali. Gusto ko talaga yung pagkasabi mo, kinakausap ko pa si Agnes. First name basis. Oo, friend kami. Nag-selfie na nga kami, no? Sige. Ngayon, yung mga LP, pinapalayas. Tuloy mo yung kwento, te. Pagkatapos kong kausapin si Agnes, lumabas ako ng hall. Tapos, nandun yung mga LP sa labas. Parang pinaparinggan nila, ako, hindi naman yun yung issue, ganun-ganon. Tapos, tinignan ko lang sila, snap, ganon, maldita ako, ganyan. Tapos, lumabas na ako. Yun na, sumama ako doon sa mga DDS natin na nasa labas. Kasi maraming lumalapit na mga Swiss French na
kausa tayo, nagtatanong, bakit ganun? Bakit may patayan? At appreciated ko yung effort ng ating mga kababayan na talagang may video din ako dyan no? Nakita mo din, na one-on-one talaga nilang kinakausap hanggang naabot na kami ng alauna ng madaling araw doon. Oh, sandali, may nagtatanong Ganun po. ka-extreme. May nagtatanong po kung sino po yung ini-interview ko. Siya po si Miss D. Siya po yung Filipino na nakipagdebate kay Dr. Agnes Calamar. Kung hindi niya pa po napapanood yung video, ay panoorin niyo na. Kumakalat na po yung video na yan at bibigyan ko na kayo ng pahapyaw. And if you go to the Philippines, what's happening now in the Philippines is that every family has a drug problem, including my family. If you know why I am here right now, I came from very far. I live in Germany, but I traveled all the way here to voice my words. So, ayan, Miss D. So, di ba sinabi mo, kasi kinuwento mo sa akin, na hindi lang German yung nagsalita na banyaga, meron pang French na nagsalita. Anong sinabi ng French guy? The same thing. Sabi niya, I think it's all, the video is all about, I mean, the forum is all about the Duterte. Can you check, can you also tell us about the other story? Same. Kasi nga, totoo naman talaga na parang puro na lang to paninira. Tapos, pwede bang tingnan nyo din yung ibang side? Ganon din yung isang sinabi nung nagtanong na French. So, ibig sabihin, meron ng mga foreigners na nakakahalata na. Yes, exactly. Oo. O, mga LP, nakahalata na kayo. Galingan nyo, ha? Galingan nyo pa. so edi nag-usap na kayo ganyan. Diba, tapos may mga nagpatotoo na kahit mga Pilipino, kahit mga banyaga. Ngayon, pagkatapos nung forum, ano na nangyari? Ano na, isa sa kasama ni Agnes, nilapitan yung isang Pinay kasi hindi kasi nakita dun sa video yung after ko magsalita, may nagsalita na German, tapos nagsalita yung isang Pinay. Kung nakikita niyo ako galit na galit, si ate naman malumanay at umiiyak. Oh, ganon. Tapos ini-explain nga niya na victim din siya ng... Victim na yung family niya. Oo, victim din. Ganon siya na, my 7-year-old brother, ganon. O, tapos iiyak na siya. Ganon, tapos, so yung mga staff yung kasama ni Agnes, lumapit sa kanya na at, ayun na, nakipagsalita na ng, sabi na, we feel you, ganon. Ngayon, anong sabi ni Dr. Agnes Calamard? Sabi nga niya sa amin, naiintindihan naman daw niya kami. Tapos, sabi niya, I'd like to hold a dialogue with you guys. I'd like to talk to you guys. Get my email, ganon-ganon. Tapos, kinausap din siya nung German. Oh. Mata sa mata silang nag-usap ng German. Paano mata sa mata? sinabi ng German sa- I-demonstrate mo nga yung mata sa mata. Ganun, kinausap siya ng German na lalaki. Miss Agnes, you have to also see the other side and you have to know that this is politically motivated and they are using you. They are using you. In fairness naman kay Tita, in fairness naman kay Tita Agnes, sabi niya, I know, I'm not stupid, I know. Ay! Fairness So, kay sandali lang ha. Sandali lang mga kababayan. Maganda itong i-emphasize. Oo, mga pasabog ito. Ay, may pasabog pala. Buti na lang in-interview kita. Ito pa ang pasabog sa mga hindi po nakarinig. Ang pasabog po ni Miss D, kinausap po ng isang banyaga, ng isang German citizen. German talaga siya, di ba? Ng isang German. Yes, German, si Agnes Calamard. Nang mata sa mata at sinabi ng German kay Agnes Calamard, Miss Agnes, this is politically motivated. They are using you, ganyan, di ba? Oh, yes. So, ibig sabihin, Liberal Party, ganyan, yun na lang. Yes. Yun na lang, Kasi yung Commission on Human Rights diyan sa yung parang may mission at ang tawag, yung mga mission diyan sa Geneva ay lahat mga LP at yun ang nakakausap ni Agnes. Kaya one-sided siya. Sandali, ulitin natin yan. Ang mga nasa embassy sa Geneva, Philippine Embassy sa Geneva, ay mga Liberal Party.
Hindi naman ang Philippine Embassy sa Geneva, but ang ano, yung may mission kasi diyan ng human rights na mga Ng UN. ano, Oo, mga Philippine, yun ng UN, oo. yung Yes, hindi parang embassy sa delegate Switzerland, ako, kundi ganyan, oo. Philippine Aside. Mission to United Nations. No, no, no. Parang ganyan, yes. Pero concern on human rights, yan yung mga nakakausap niya. Yan ang gagaling yung data niya. Ayan, para sa Kaya mga umaabot ng 7,000. para sa mga kaka-online lang po, ito po si Miss D. Si Miss D po ay taga Davao at siya po ang Pilipina na nakipagdebate kay Dr. Agnes Calamard. I-replay ko lang po para And if you go to the Philippines, what's happening now in the Philippines is that every family has a drug problem, including my family. If you know why I am here right now, I came from very... So, Miss Diaz, nung sinasabi mo yon, hindi ka ba natakot kasi baka i-bash ka ng LP, ganyan. Ay, handa na ako, gumawa na nga sila ng page, di ba? Para lang, i-rebut yung pinagsasabi ko. Nakuyaan mo na sila. Pero ayun na, hindi naman ako sa takot, pero ayoko lang hindi ko nilagay, nakiusap ako sa iyo at kay TP na wag na akong itag yung real name ko para wag na silang pumunta sa page ko. At dahil maldita din ako, no? Alam mo, babuyin ko din sila. So, iwas babuyan na lang tayo. Ayan, so, edi kinausap niyo yung mga, di ba sinabi mo sa akin before, pagkatapos ng film showing, nilapitan kayo ng mga tao, tama? Yes, outside the hall. At lumapit sila at nagtatanong, maraming nagtatanong. At na-address naman namin yung kanilang mga tanong at nagugulat sila sa mga pinagsasabi. Ganon? Oh. At saka hindi lang ako hindi lang ako ang nag-i-explain doon. Lahat ng nandoon na mga DDS, isa-isa kaming nag-i-explain. At gusto ko itong gamitin ang pagkakataon ito na pasalamatan ng mga kasama ko doon. Ng mga DDS sa Germany at Switzerland. Joint effort talaga ito. Wala itong... Maraming salamat sa sa DDS sa Switzerland at sa Germany na lumuwas pa talaga, ay pumunta pa talaga doon sa film showing, naglaan ng panahon para makipag-usap sa mga tao at maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa Yung iba Pilipinas. kakalabas lang ng trabaho. Ito ang wala sa LPT, no? Oo. Nandun sila tahimik lang, oo. Oo, so yun nga. So, Miss D, ano na ngayon ang iyong message? Message sa Pilipino sa Europe, sa Pilipino sa Pilipinas. Ito lang ang masasabi ko. Ang message ko lang, papasalamat din ako at ang dami nilang mga pinapadala sa akin ng mga mensahe na well appreciated nila yung ginawa ako. At gusto kong sabihin sa kanya na hindi lang po ito effort ko. Effort po ito ng buong DDS ng Switzerland at ng Germany. Ako lang po ang nabigyan ng chance na mabigyan ng microphone at makapagsalita. Pero alam ko po na kung sa iba din yun nangyari, kung ikaw yun SAS or kung sino man, the same thing din ang gagawin niyo at makikipaglaban din kayo at magagalit din kayo at ipapaalam niyo din sa buong mundo kung ano yung totoong senaryo, no? Kahit na actually may hawak ako ng details kaya lang hindi ko masyadong binasa kasi nga baka sabihin prepared ako. Kahit na alam ko naman na sabihin nila, sumusobra na yung babaeng na yan. Parang pumunta lang dito yan para mag-amok-amok. So, hindi ko na binasa para hindi halatang prepared tayo. Pero yun so, nga. Ayun nga, salamat guys sa mga pagmamahal. At rest assured na ang DDS Switzerland at Germany ay patuloy na lalaban na protektahan ang bansa at protektahan ang nakaupong presidente. Dahil wala silang karapatang tanggalin ang boses ng 21 million na mga Filipino, no? Ayan, 21 million. 21 million na yan. 21 million confirmed. Wag silang no? At saka yung si Lenny, no? Yan na yung target. Next target na natin si Lenny. At ipapakita natin na hindi lang sa Pilipinas galit na galit ang mga Pilipino. Ang mga Filipino dito sa Europe ay galit na galit sa kanya. Sandali, sa ginawa niya. Pasalamat sa Miss D, meron ba kayong Palet DC na event? Of course.
Yes, niluluto pa natin yan. At syempre, inform ka namin pag na ano na. Ngayong Sabado ay magmi-meeting na naman ang DDS Swiss Council. No? May council kami ang tataray. So, yan nga. So, magbi-meeting sila at syempre, i-announce natin yan. At papa-announce din natin yan sa ibang page. Pero maraming salamat, Miss D, sa pagkukwento sa amin kung anong nangyari. Nung O hindi, hindi natin napag-usapan yung ending ng yung ending ng forum. Ay, ano ba naging ending? O di ba nga ang ending, gusto nila makiusap sa atin na napigilan si President sa war on drugs. Yun yung ending. Ay, oo. Yung, di ba tinatanong nila na who can stop Duterte? Na wala din naman, wala naman silang magagawa din pala. Tapos, ano to? Wala naman pala kayong plans. Tapos, So, ang nangyari, diba? parang ginamit nila yung film showing para i-brainwash itong mga nanonood na, naku, kumilos tayo para pahintuin si Duterte. yun ang naging message. Napintahan nga ang Pilipinas na parang ang gulo-gulo na ng Pilipinas, na parang may civil war na sa Pilipinas. So, excuse me, parang magsira ulo tong mga to. Parang, ganun ang nila, ang gusto nilang ipalabas sa forum na yon, na parang, ito ka pa nga, dapat malaman din to ng buong Pilipinas, no, at ng buong mundo, na ang pinapalabas doon din sa forum na yon, na aside daw sa human rights violation ng mga armed conflict areas, ang Philippines na daw yung worst scenario ng human rights. Putang ina, di ba? Ha? Yun? Baliw. Ganun ang sinasabi nila. Yes. Nako, Kaya magagalitin ka talaga sa galit. bastos talaga tong mga to. Bastos talaga. Pero maraming salamat, Miss Oo, D. kaya nga, pero Pero ano? Anong chika? may kakausapin namin si Agnes. May dialogue kami. Pero hindi pa ngayon. Pwede ba, Update ka namin. ay pag pwedeng i-live natin. O kausapin ko muna si Agnes kung papayag siyang live. Oo. Hindi naman natin Pero yun nga, yun, iluluto namin. Kaya mag-meeting kami ngayong Sabado. Tapos, yung next na step, unahin muna namin tong palit busy na to. At the same time, yung next agenda is yung dialogue with Agnes. O ayan ha, mga kababayan. Ang ating pong mga Pilipino ang kumikilos na mismo para po kausapin si Agnes Calamard. Mabuhay ka, Miss D. At mabuhay kayo dyan sa... Ay, sis, sabihin mo na, sis, na na sister din tayo kasi kawawa naman sila hula-hula. May mga tanong, kung trans din ba daw ako. Sabihin mo na din. Oo, si Rena yan, si Miss D. Ano naman ngayon, no? Hindi kayong gumawa. Charot. Kaya nga, ano naman kinalaman ng pagiging trans ko sa pakikibaka? LP lang, ko, liberal party lang po ang may issue sa ganyan. Pag kasama ka sa pagbabago, hindi po issue yung ganyan. Ganon, di ba? Oo, tumigil nga kayo, oo. Liberal party lang may At issue. saka, sabihin mo, mukha ba akong mahirap at tinatawag nila akong bayaran? Hindi po siya mahirap. Baka gusto niyong bilhin niya kayo. Charot! Sandali. Baka ison ka kayo ng mga cheque, no? Patapunan ko kayo ng pera dyan. Charot. Ng euro. Sampalin ko kayo ng euro. Hindi, ganito na lang. Miss D, i-replay uli natin yung video para ito na lang magandang pagtatapos natin. Ito po si Miss D. Ito po ang kanyang... Ito po ang dahilan kung bakit po natin siya kinakausap. Muli po nating panoorin ang kanya pong ginawang pag-aamok sa... ang kanyang ginawang pag-aamok sa Geneva. Ito po, panoorin po natin ulit, mga kababayan. And if you go to the Philippines, what's happening now in the Philippines is that every family has a drug problem, including my family. If you know why I am here right now, I came from very far. I live in Germany, but I traveled all the way here to voice my words, to voice what is really happening in the Philippines. This is not just a human rights issue. Ms. Calamard is right, this is also a public issue. And now my point is that you need to look at the other side of the story. I appreciate the effort of the journalist. It was well presented. However, the real scenario
mentioning that 7,000 were killed with this drug problem or this war on drugs. It is not, when you check on the details, when you do, I urge all of you to do your research, because this 7,000 killings is not just all about drugs. These are all the murders happening since the president came into power. And I tell you, the last administration, this extrajudicial killing has been happening. Yes. And it is not just the time of the president. Yes. The president is so angry about the drug problem because it is so huge and you cannot imagine it. You see the people, the very poor people. I have a friend, 12-year-old. 12-year-old is using drugs. That's how difficult human rights. I urge you, during the term of the president, since he came to power in July, there are, one minute. There are 1,900,000 drug surrenderies. The United Nations, we urge all of you to help us with this problem. You come to us, help us with this health problem. Build rehabilitation centers for these people. You see all those accused of drugs in the prison. It is catastrophic. If you're concerned about people, you go to the Philippines and help us build rehabilitation centers and stop meddling with the political affairs of the Philippines, because the case is in court and you need to respect the law of the Philippines. Thank you. Ayan, maraming salamat ulit, Miss D, at sa iyong katapangan, at tuloy-tuloy lang tayong lalaban dito sa Europe. Any last message sa ating mga Pilipinong nasa Pilipinas? At para kay Pangulong Ay, huwag po Duterte. kayong mag-alala. At para kay Pangulong Duterte. Ayan, para kay President, ayan na. Dito po sa Europe, sa Germany at Switzerland, full support pa din po kami sa inyo, at kung ano man ang aming magagawa dito, patuloy po kaming mag-unite at ipagtanggol kayo at ang bansang Pilipinas. At sa lahat ng mga Pilipino, tuloy lang po natin ang laban for the motherland. Maraming At salamat. please, naman ako sa aking best friend na si Sige. Pinky, Jessil, Chardy. Ayan. Pwedeng mag-greet? Go! Ayan na, no? O, mag-greet na kasi sis, ano na. Maraming Nakikinig salamat. sila, no? Hello to Rosanna, to Liza. Ayan, hello na sa inyong lahat, yung mga nakikinig. Yan. Maraming salamat At po. of course, sa ating DDS Switzerland. Oo, DDS Switzerland. Maraming salamat sa DDS Switzerland at tuloy-tuloy lang po. Ay, bago pala kasi po para sa mga Pilipino po na nasa Pilipinas, critical area po kasi ang Switzerland kasi nandiyan po ang isang branch ng United Nations, 'di ba? Ang mga critical kasi ng mga cities, Geneva sa Switzerland, The Hague dito sa Netherlands kasi nandito ang ICC, saka yung New York kasi nandiyan ang headquarters sa United Nations, saka Brussels, Belgium, saka Strasbourg, France. Sa Brussels, Belgium kasi nandun ang EU Commission, tapos sa Strasbourg, France, nandun yung EU Parliament. So kung gusto nyo po yung mga Pilipino na magkaroon ng mobilization, ito po yung mga i-target na cities. Diba? So magpapaalam na lang po muna kami at aantayin namin, Miss D, yung meeting ninyo with Dr. Agnes Calamard. Oo, i-update ko kayo. At syempre sa mga iba pang events ng DDS dito sa Switzerland at Germany, patuloy yan. Ay, naku, yung kapatid ko nagpapabate. Hi, Darwin! Ayan, maraming salamat po. At Ano mo? Idol ka din ang kapatid ko. sa susunod po, muli, magkita-kita po ulit tayo. At maraming salamat, Miss D. Maraming salamat. At maraming salamat po sa mga Thank nanood. you, Sas. Thank you sa Thank you. opportunity. Thank you. Sige po. Bye-bye. Bye!